sa isang Diyos na buhay, makapangyarihan, dakila sa lahat. Pinupuri ka namin aming Ama at pinasasalamatan sa araw nito. Salamat po Panginoon Diyos sa buong magdamag na kami po ay iyong sinamahan. Salamat sa kapahingahan Panginoong Diyos. At sa araw na ito aming dakilang Diyos, narito po kami, nagpapakumbaba, nagpupuri, at nagpapasalamat. At sa aming pagsamba, aming Ama, dalangin namin o Diyos ang iyong banal na presensya upang patnubayan ang bawat isa sa amin. Dalangin namin aming Diyos ang iyong anak na kakasangkapanin sa umagang ito na maghatid na ng mensahe ng buhay. Buksan mo Panginoon Diyos ang aming mga puso, aming mga isip, at pahintulutan mo Panginoong Diyos na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen at Amen. Brothers and sisters, in the name of the crucified and risen Lord Jesus Christ, as we celebrate Easter, I would like to convey to you the traditional Christian greeting and truly affirms the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead and its powerful, liberating message, bringing joy and hope to us and the whole world, overcoming fear and uncertainty. Christ is risen. He has risen indeed. This year, we observed Easter in a challenging context amid painful situations. The fearful COVID-19 pandemic, which has affected the whole world,
is also affecting the way Easter will be celebrated to protect our own lives and those of others. We cannot fill the churches to resound our tradition with hymns and liturgies, expressing and sharing our Easter joy with one another. Instead, we will share the mystery of Easter and meet the risen Lord confined in our homes. For fear and uncertainty, as well as trauma, separation, isolation, loss of members, or even death in their families or in their church communities. Despite these traumatic and painful situations, the message of Easter continues to be a joyful one of courage and hope. In the account of the first experience of the disciples with the risen Lord occurred in similar circumstances to protect their lives out of fear. Jesus' disciples gathered in a secluded room locked behind closed doors, and there the risen Lord showed himself among them, sharing his shalom. While they were surprised and terrified, he said to them, "Why are you frightened? See that it is I myself." The risen Lord is forever present. Easter is a Christian reminder and encouragement that God in Christ continues to love and care for the whole world, overcoming death with eternal life, conquering fear and uncertainty with hope. After the Lenten fast, which with study and prayer has brought us closer to the Lord, we experience Holy Week with all the riches of the story so well known yet always fresh. But the glory of Easter is unsurpassed. The cry of all Christians to shout Hallelujah is our birthright. We want, and indeed, more of the resurrection power and joy in the church. Luke recorded in the early days of Christianity says of the first believers, with great power the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. To those who may be tempted to explain the present situation of pandemic as an expression of God's punishment and wrath, the Easter message conveys that our God is a loving God, the source of life, not death, the God of life and love. Throughout the centuries, the Easter greeting, Christ is risen, has always infused Christians with the power and courage to confront death, destruction, oppression, and enslavement, fear, doubt, and uncertainty. As we are confronted today with the challenge of COVID-19, I assure you that in this day, I am united with you in prayers and in affirming together our common faith and hope in the risen Lord. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. This Easter, with joy and love, may we all cry Hallelujah and encounter the risen Lord. Shalom. A greeting from our National Bishop, Reverend Manuel O. Benaventura Jr. of ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. You set my feet on solid ground. You set my feet on solid ground. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Everything I have, I owe it all to you. For everything you are and all you do, Lord, I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Thank you, God, for the big blue sky.
You gave your one and only son. You gave your one and only Son. Now I can have eternal Now life. I can have eternal life. Thank you for my opened eyes. Thank you for my opened eyes. Everything I have, I owe it all to you. For everything you are and all you do, Lord, I could write a book, fill every single page with a million reasons. Everything I have, I owe it all to you. For everything you are and all you do, Lord, I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Lord. To thank you, Lord. To thank you, Lord. Ito po ang pagbasa sa John chapter 20, verse 1 to 8. Madilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumatakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyong hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Panginoon.
sent to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. We sent to bring us home again. Hallelujah, He lives. Hallelujah, He is risen to set the captives free. Oh, He is risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen, risen to bring us home again. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus po ay buhay. Hallelujah! Ako po si Pastor Dan Bawan. Pinili ko po na hindi makita sa sermon na ito at marinig lamang po ninyo yung aking boses upang mapagmasdan po natin ng mabuti ang nasa ating screen ngayon. Isang tela. Tela na nakabalot sa ulo ni Jesus. Tinupi po ito ng ating Panginoon upang maghatid sa atin ng mensahe. Kaya po, ihanda natin yung ating mga puso't isipan sa pakikinig sa mensahe ng buhay. Manalangin po tayo. Samahan mo kami, Jesus, sa araw na ito, sa aming pakikinig at paghahayag ng iyong salita. Habang binubuksan po namin ang aming puso at isip, mangusap ka po sa amin. Kasangkapanin niyo po ang inyong lingkod na ihatid ang mabuting balita mula sa istorya patungkol sa tela, hinggil sa iyong pagliligtas. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Amen at amen. Upang maunawaan po natin ang Ebanghelyo mula sa Juan chapter 20 verse 1 to 8, alamin po natin yung kultura na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Sa kulturang Hebreo po, bago kumain ng isang master, inihahanda po ng servant ang lamesa ayon sa nais ng kaniyang master. Habang kumakain po yung kaniyang master, ang kaniyang servant po ay naghihintay, malayo sa paningin ng master. Hanggang sa matapos po siyang kumain. Hindi po gagalawin ng servant ang lamesa kapag hindi pa tapos yung kanyang master. Paano po malalaman ng servant na tapos na yung kanyang master sa pagkain? Kapag po nagpunas na ito ng bimpo sa kanyang bibig at inihagis na nito yung tela sa lamesa. Doon pa lamang po magsisimulang maglinis yung servant. Ngunit kapag ang tela ay tinupi ng master at inilagay sa tabi ng kanyang plato, hindi po ito gagalawin ng servant. Dahil po ang ibig sabihin ng nakatupig tela, babalik ako. Tatlong bagay po yung bigyan natin ng pansin sa talata na ito. Una, sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus, our relationship with Him is now a master and a servant. Siguro po sa ilan, pangit pakinggan yung ganitong klaseng relationship. Marahil po dahil sa pangit na kasaysayan ng tao sa salitang ito. Lalo na po sa panahon natin ngayon na sensitive ang madla sa pagpili ng salita na ginagamit. Sa kasaysayan po ng tao, ang master and servant ay pwede na nating idikit sa salitang slavery, inequality, superiority, tyranny. Dahil po sa kasaysayan, pag-aari ng master ang servant.
Walang pinagkaiba ang kalabaw na nag-aararo sa bukid at ang servant sa loob ng bahay. Kaya hanggang maaari gusto nating iwasan ang turingan na ganito sa ating lipunan. Galit ang tao sa nagahari-harian. Gusto nating kumawala po sa mga rehimen. Ayaw na natin yung mga dynasty na iyan. Gusto natin ng pagbabago po sa ating sistema. Tama po ba? Sa gitna din po nito, merong mga tao na to the extreme sa advokasya na ito. At given yung power ng social media, mabilis itong nag-spread worldwide. Kahit yung mga balita po patungkol dito ay umaabot na sa lahat ng sulok ng mundo, from North Korea, Hong Kong, USA, Myanmar, Pilipinas. With this anti-inequality revolution, meron pong panganib sa ilalim. Sa pagdating pong muli ni Jesus, are we going to submit to Him? Are we willing to relinquish our worldly power? Ang malungkot po dito, hindi lahat ng tao ay magpapasakop sa paghahari ng Diyos dahil sa maling interpretasyon natin sa master and servant relationship na meron tayo sa Panginoong Hesus. Our master and servant relationship with Jesus is not centered on possession. Hindi po tayo pag-aari, kundi tayo ay kabahagi. We the believers in Christ are an extension of Himself. Kagaya ng paliwanag ni Apostol Pablo sa Galatia 2 verse 20, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. I-declare po natin na ang Diyos ay sumasa atin at magsimula po tayong mamuhay ng sumasa Diyos. Bilang mga mananampalataya, dala po natin ang pangalan ni Jesus saan man tayo magpunta. Lahat ng ating ginagawa ay nakakaapekto sa pagtanaw ng tao sa ginampanan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, ang sinumag nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ikalawa, ang kultura sa likod po ng tela ay related sa isang plato. Ngunit sa pagpasok po ni Pedro ay wala siyang nakita na plato. Bagkus, nakapatong lamang ang tela sa ulunan kung saan inilagak ang katawan ng ating Panginoon. Which means the plate is represented by the body of Christ. At dahil nakatupi po ang tela sa tabi nito, this tells us hindi pa po tapos ang Diyos na ipamalas ang kapangyarihan ng kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Christ's resurrection is not only for justification but also for transformation. Hindi lamang po kabayaran sa kasalanan, kundi pagpapanibagong buhay. Huwag na po nating sabihin sa katabi natin na magbago ka na. Ang sabihin po natin, babaguhin tayo ni Jesus. People want change, but doesn't want to change. Gusto ng pagbabago, pero ayaw magbabago. Huwag na po tayo magturo. Lahat po tayo may nature na ganyan. Matigas ang ulo, ayaw makinig sa payo ng iba. Kaya po napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo, magbago ng diwa at pag-iisip. Iwasan po natin ang kaisipan at pamumuhay na hindi ko kaya. Sa tuwing ginagawa po natin ito, ilalapastangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na nananahan sa atin. Para na din po nating sinabing hindi kaya ni Jesus. Doon po tayo sa, Lord, kaya natin ito. Dahil hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos.
Hindi rin naman nag-iisa lamang si Jesus. Remember, we the church is married to Christ through our faith. Pinag-isa na po tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman po sa tuwing ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus, dapat din po nating ipagpasalamat ang ating pagpapanibagong buhay na kaisa siya. Huwag na po nating balikan ang ating mga maling kaparaanan. Paano makakapagsabi ng let's go kung ayaw po nating mag-let go? We have to let go and let God. Move on na tayo sa mga buhay na makasarili. Mabuhay po tayo na kasama ang Diyos. Lastly, ang tela. Mayroon pong dalawang klase ng tela sa loob ng libingan. Isang nakabulumbon at isang nakaayos. Ang nakabalumbon ay malaking tela kumpara sa isa. Agaw pansin, ngunit walang kabuluhan, walang mensahe. Parang ang aral ng sanlibutan. Yun pong tinuturo sa atin ng daigdig. Maingay, madalas mong marinig, agaw pansin, so good to be true. Ngunit walang kabuluhan dahil ang aral ng mundo ay natatapos lamang din po hanggang sa mundo na ito. Sa kabilang banda, mayroon pong isang maliit na tela. Isang tela na ipinantakip sa mukha ng ating Panginoon. Itinupi, isinaayos, at may kapakinabangang pangwalang hanggan. Ginawa ng sanlibutang ito na ituro ang kanyang maling aral sa pamamagitan ng kultura. Ang sabi ng mundo, hanapin mo ang sarili mo. Ang sabi naman ng Biblia, hanapin mo ang Diyos. Ang sabi ng mundo, unahin mong malhin ang sarili mo. Ang sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Sabi ng mundo, ipagtanggol mo ang iyong sarili. Ang sabi naman po ng Biblia, ipagtatanggol ka ng Diyos. Isang aral para unahin ang sarili laban sa salita ng Diyos na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Sa dalawang mahalagang utos ng ating Panginoong Hesus, itinuturo niya sa atin na unahin ang Diyos. Kasunod ay ang kapwa. Ano naman po ang sinasabi ni Hesus patungkol sa atin? Hindi po ba itakwil ang iyong sarili? May kabigatan po ano? Kaya mas pinipili ng tao na lakaran ang aral ng sanlibutan. Madali, simple, ngunit magdadala sa kapahamakan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Huwag natin pong piliin ng madali, ngunit maghahatid naman sa kapahamakan. Buong lakas nating sundin ang kalooban ng Diyos na maghahatid sa atin sa kanyang harapan. Mga kapatid, makakaya po natin ito dahil kasama natin si Jesus. Siya ay muling nabuhay. Nalagpasan po niya ang kamatayan at siya ay aagapay sa atin ng pangwalang hanggan. Amen at amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. For I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. The prodigal is welcomed home, the sinner now a saint. For the God who died came back to life, and everything has changed. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Oh, death, where is your sting?
Oh, fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you, delivered and redeemed. Eternal life is ours. Oh, praise His name forever. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And all throughout eternity, our song will be the same. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And on the day you call me in to heaven's sweet embrace, I'll see your scars, your open arms, and the beauty of your face. Through tears of joy I lift my voice in everlasting praise. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Oh, death, where is your sting? Oh, fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you, delivered and redeemed. Eternal life is ours. Oh, praise His name forever. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And all throughout eternity, our song will be the same. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Yeah. Jesus is alive. Oh, and all throughout eternity, our song will be the same. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And on the day you call me in to heaven's sweet embrace, I see your scars, your open arms, and the beauty of your face. Through tears of joy I lift my voice in everlasting praise. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Tayo po ay manalangin. Sa mga oras na ito ay inaalala namin at ipinagdiriwang namin ang katagumpayan mo kasama ang Ama. Ipinahayag mo muli na ang katagumpayan ay nakamit mo na dahil kapiling mo na siya. Isang patunay na ang pag-ibig mo ay hayag saan man, kanino man sa bawat isa. Salamat po sa pagpapahayag mo ng pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan na ipinararanas mo sa amin. Dahil sa iyong dugo na tumigi sa bundok ng Kalbaryo, nararanasan namin ngayon ang pag-iingat at pagpapala mo. Panginoon, sa umagang ito, aalalahanin namin yung sakit at dusa na ginawa mo para sa kaligtasan namin. Pagsisihan namin ang mga pagkakasala na aming nagawa at bukas loob na manumbalik sa iyong kalooban. Nagpapakumbaba kami, aming Panginoon. Lingapin mo po kami, gayon din sa mga anak mong naghahanap ng kalinga, naghahanap ng kasagutan sa mga panalangin nila. Dinggin mo po ang aming panalangin. Minsan pa dalangin namin kung paano ka nagtagumpay sa bundok ng Kalbaryo at nakapiling Ama. Panginoon,
Samahan mo rin kami at papagtagumpayin kami sa mga pinagdaraanan namin ngayon. Problema sa pamilya, Panginoon, pumagitna ka sa amin at ang pag-ibig ang siyang manguna. Problema sa pag-aaral, trabaho, Lord, bigyan mo nga kami ng kapayapaan. Nalilito sa mga gagawin o plano namin sa buhay, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom na lumapit sa inyo at magpatuwid. Ialay namin ang buhay namin at ang lahat ng mga alalahanin at plano namin sa buhay. Alam namin kapag sa inyo ang pangako ng katuparan ay hindi mababal, kundi matutupad. Dalangin pa rin namin ang bawat anak mong may sakit sa mga oras na ito. Lord, bumaba ka po sa kalagitnaan nila at maranasan ang kagalingan na mula sa iyo. Ang aming bayan o bansa, hinaing ng bawat isa ang pagtaas muli ng nagpa-positive dahil sa COVID-19. Panginoon, sa iyo kami nanghahawakan. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ibuhos mo po ang pagpapala ng kagalingan sa bawat isa. Ingatan mo kami at huwag pabayaan. Nananampalataya kaming lubos sa kapangyarihan mo sapagkat napagtagumpayan mo ang kamatayan at kapiling ng Ama. Inaangkin namin ang pagpapala ng kagalingan, ng kapayapaan at karunungan mula sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, taglayin natin ang pag-ibig, pagliligtas, patnubay at gabay ng ating Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo upang sa ating paghayo magkaroon tayo ng kapangyarihan, ng lakas upang ipadama yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kasama natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen at amen. And be gracious